Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa estudyanteng si Johan na biglang nabago ang buhay matapos niyang maisuot ang isang singsing na nagtataglay pala ng matinding kapangyarihan. Isang araw ay nagsagawa ng special lecture ang archaeologist at chairman ng Buy Group Company na si Mr. Luke sa klase nila Johan. Naikwento nito ang Battle of Muya kung saan natalo ng hukbo ng Joe ang hukbo ni Dixon. Nang maipakita ni Luke ang bronze human figure ni Dixon ay napansin naman kaagad ng isang international student mula sa France na si Tato ang suot-suot na singsing dito ni Dixon. Namangha si Luke na napansin ito ni Tato at dagdag pa nito ay maituturing umano ito na isa sa mahahalagang pagmamayari ni Dixon. Natanong naman ni Tato kung nakita na ba ang bagay na ito pero ayon kay Luke na isa pa din umanong misteryo hanggang sa ngayon kung nasaan na ito. Habang nakatuon sa lecture ang karamihan sa estudyante ay nasa likod lang si Johan at natutulog. Ginising siya ng kaklase niyang si Leo dahil may iaalok umano ito sa kanya katapos ng klase. Tinanggihan niya ito kaagad dahil sa kanyang trabaho pero matapos mabanggit ni Leo ang posible niyang kitaan sa alok ay napaisip siya dito. Katapos ng kanilang klase ay binisita niya muna sa hospital ang kanyang ina na may malubhang sakit. Dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang ama 5 taon na ang nakakaraan ay siya na ang naghanap buhay para sa kanyang pag-aaral at sa gastusin sa pagpapagamot sa kanyang ina. Tuwing dinadalaw niya ito ay palagi naman siya nitong tinatanong kung may nobya na siya. Ilang sandali lang ay tinawag siya ng nurse para tanungin ulit siya kung kailan siya magbabayad. Dahil sa matinding pangangailangan niya ng pera ay nagpasya na lang siya na tanggapin ang alok sa kanya ni Leo. Kaagad niyang pinuntahan ang kinaroroonan ni Leo na nasa isang construction site at nakita niya dito ang iba pang mga kalalakihan na may kanya-kanyang hawak na sandata. Ipinakita sa kanya ni Leo ang isang singsing at nang hinawakan niya ito para tingnan ng malapitan ay napansin niya kaagad na kapareho ito ng singsing ni Dixon. Gusto ni Leo na ipasuot ito sa kanya ngunit tinanggihan niya ito dahil baka umano ikapahamak niya na naman ito katulad ng ipinagawa nito sa kanya dati. Para mapapayag siya ni Leo ay nangako ito na babayaran ang lahat na bayarin ng kanyang ina sa hospital. Bigla namang may nagtanong sa kanya na isang babae kung isusuot ba umano niya ang singsing o hindi. Pagkalingon niya ay nakita niya ang isang magandang babae na si Yana at nabighani siya sa ganda nito. Gusto pala nito na makuhanan ng video kung ano ang mangyayari sakaling isuot niya ang singsing. Dahil sa pangako ni Leo ay napilitan siyang isuot ito pero wala itong naging epekto sa kanya. Akala ni Leo at ng iba na nandito ay peke ang singsing ngunit ilang sandali lang ay biglang may masamang naramdamam si Johan. Para umano siyang nasusuka at nang ibinuka niya na ang kanyang bibig ay nagulat si Leo sa nakita nito. Bigla itong umatake kay Leo dahilan para maputol ang isang braso niya at kaagad na nawala ng malay. Katapos ay nakita nila ang unti-unting paglaki ng nilalang na umatake kay Leo. Isa pala itong Blood Devil kaya binato ito kaagad ng isa dito ngunit bigla itong nawala at mabilis na inatake ang nambato. Katapos ay inatake din ito ang iba pa na nandito kaya kaagad na inutusan ni Yana si Johan na tanggalin ang singsing ngunit hindi ito matanggal ni Johan. Sinubukan siyang tulungan ni Yana hanggang sa lapitan na sila ng Blood Devil. Mabilis na prinotektahan ni Johan si Yana at nang aatakihin na siya nito ay bigla niyang hinalikan si Yana para umano ilagay sa balita na masayang magnobya ang nasawi at sa pamamagitan nito ay hindi na lubhang malulungkot ang kanyang ina. Ngunit nagulat na lang sila na sinangga pala ito ng isa pang kasama nilang lalaki na si Dan. Dahil dito ay nabigyan sila ng pagkakataon na makatakas at maiwan si Dan para labanan ang demon. Pumasok sila sa isang fast food restaurant at sa matinding uhaw na nararamdaman ni Johan ay kaagad nitong ininom ang soft drink. Ngunit hindi naman niya makalimutan ang ginawa ng demon. Katapos ay bigla niyang naisip si Leo na posibleng nasawi na din kaya ng problema ulit siya sa bayarin sa hospital. Ilang sandali lang ay niyaya siya ni Yana para umano mag-check-in muna sila sa hotel na ikinagulat niya. Pagkadating nila ng hotel ay nanghina naman siya matapos makita kung gaano kamahal ang mga rooms dito. Ngunit hindi niya akalain na si Yana pala ang magbabayad ng room na kukunin nila. Dahil dito ay napaisip siya na baka isa din itong halimaw na gusto din siyang kainin. Pero hindi din niya isinasantabi ang mga positibong mangyayari. Nang makapasok na sila sa room ay dito na nagpakilala si Yana bilang journalist ng South City Daily. Kaya pala dinala niya si Johan dito ay gusto niya na maobserbahan ang singsing. Sinuri niya ito dahil hindi pa din siya makapaniwala na naglabas ito ng isang Blood Devil. Matapos nitong maisulat ang mga importanteng impormasyon ng singsing ay inutusan naman niyang pahubarin si Johan dahil baka umano may kakaiba din sa katawan nito. Ngunit ayaw naman itong pumayag kaya hinampas niya na lang ito dahilan para mawalan ito ng malay. Nang gagamitin niya na sana ang kanyang cellphone ay dito lang niya napagtanto na nawawala na pala ito kaya bumalik siya sa construction site.
Nanaginip naman si Johan na nasa construction site siya ulit kasama ang Blood Devil. Katapos nitong iligpit ang isang lalaki ay isusunod na sana siya nito kaya dito na siya nagising. Ilang sandali lang ay may mga pulis naman na biglang pumasok dito para hulihin siya. Pinapamunuan nito ni May kasama si Kiba at pinagbibintangan siya ng mga ito na siyang salarin sa nangyaring insidente sa South City construction site. Sinubukan niyang sabihin na isang Blood Devil ang gumawa nito ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Dahil dito ay binanggit niya ang pangalan ni Yona dahil ito umano ang kasama niya sa pagtakas. Dito na siya dinala sa Forensic Identification Center at nagulat na lang siya nang makita ang sinapit ni Yona. Ayon kay May ay nakita din umano nila ito sa construction site at patunay lang ito na hindi sila magkasama na tumakas. Dahil sa pagiging desperado ni Johan ay pinilit nitong gisingin si Yona kaya pinigilan siya ni Kiba. Dinala siya sa patrol car at dadalhin umano siya sa detention house. Bigla niyang narinig dito ang boses ng Blood Devil at nagpakita ito sa kanya. Inalok siya nito na tutulungan umano siyang makatakas kapag ibinigay niya ang kanyang katawan dito. Pero hindi siya nagdalawang isip na tanggihan ito dahil sigurado siya na wala siyang kasalanan. Bago ito tuluyan na maglaho ay sinabihan siya nito na maghihintay lang ito dahil habang suot niya umano ang singsing ay mahahanap lang siya nito. Makalipas ang ilang minuto ay nagpasya na sila May na umalis na at habang nasa daan sila ay naisip ni Johan ang mga posibleng mangyari lalo na sa kanyang ina sakaling mahatulan siya na may sala. Dahil dito ay muli siyang nagwala kaya pinigilan ulit siya ni Kiba. Nang kinagat niya ang singsing ay may biglang umatake sa kanilang sasakyan dahilan para mauntog siya at mawalan ng malay. Nang magkamalay na siya ay nakita niya ang mga lalaking nakamaskara. Katapos ay nakita niya din dito sila May at Kiba na nakagapos na. Ayon sa isa dito ay inutusan umano sila ng kanilang amo para iligtas siya. Ibinigay sa kanya ng kapitan ang tablet para makausap niya ang amo ng mga ito at nagulat siya na si Leo pala ito. Maliban sa buhay pa ito ay nagulat din siya na naibalik din ang braso nitong naputol na ayon kay Leo ay dahil ito sa marami umano siyang pera. Dahil dito ay nalaman din nila May na may survivor pa pala sa insidenteng nangyari sa construction site. Kaya kaagad na sinabihan ni Johan si Leo na tumayo itong testigo niya para mapatunayan niya umano na wala siyang pinaslang ngunit tumanggi dito si Leo dahil nawalan umano ito ng malay at hindi niya masasabi kung may pinaslang ba siya o wala. Pero may naiisip naman ito na isa pang paraan para mapatunayan na isa siyang inosente. Nakausap nila sa radyo ang isa pa nilang kasamahan na nasa Forensic Identification Center at may misyon nito na kunin dito ang cellphone ni Yona. Matapos nitong makuha ang cellphone ay nilapitan nito si Yona. Nagulat na lang ito nang biglang mag-alarm ang cellphone ni Yona. Pagkapatay nito ng alarm ay dito na nagising si Yona na gustong bawiin ang cellphone nito dahilan para mahulog ang tauhan ni Leo sa sobrang pagkagulat. Pagkabangon ni Yona ay unti-unti ding naghilom ang sugat nito sa tiyan. Dahil sa takot ng tauhan ni Leo ay sinubukan nitong lumabas ng silid at dito na biglang nawala si Yona. Ipinaalam nito sa iba ang muling pagkabuhay ni Yona ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito at ililigpit umano siya sakaling hindi niya makuha ang cellphone. Dahil dito ay kaagad niyang pinulot ang cellphone at dito niya na nalaman na nasa likod lang pala niya si Yona dahilan para mapasigaw siya. Nang marinig ito nila Johan ay dito na din sinabi ni Leo na matapos niya umanong malaman na pasekreto siyang iniimbestigahan ni Yona ay kumuha din siya ng kanyang mga tauhan para tapatan ang ginagawa nito ngunit lahat ng kanyang mga tauhan ay bigla na lang nawala. Kaya sa tingin niya ay may posibilidad na hindi din ito isang tao. Ilang sandali lang ay nakatanggap sila ng balita mula sa isa pang tauhan ni Leo na nasa Forensic Identification Center na niligpit umano ni Yona ang nautusan nila na kumuha ng cellphone at maliban dito ay umalis na din ito dala-dala ang cellphone nito. Dahil dito ay kaagad silang sinabihan ni Leo na sundan at dakpik si Yona dahil ang mga video sa cellphone nito ang magpapatunay din na inosente si Johan. Sinabihan din ito si Johan na basta makuha lang umano niya ang cellphone at ang singsing ay itutuloy pa din niya ang pagtulong sa ina nito kahit masawi man ito. Nakita ng ibang tauhan ni Leo na pumasok si Yona sa isang parang abandonadong bahay kaya sinundan ito ng isa nilang grupo. Nakita nila dito ang maraming zombie dahilan para mapalaban sila dito. Ngunit sa sobrang dami ng mga ito ay hindi nila ito kinaya kaya nagpasabog na lang ang isa dito. Sakto namang dumating din dito sila Johan kaya naramdaman pa nila ang pagyanig. Dahil dito ay nagpasya din sila na pasukan ng bahay at kaagad na pinigilan ni Kiba si May. Ito ay dahil isa umanong haunted house ang bahay na ito at lahat na pumapasok dito ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Ngunit hindi pa din nagpatinag dito ang mga tauhan ni Leo kaya pinasok pa din nila ito. Makalipas ang ilang segundo na paglalakad ay bumungad na sa kanila ang mga katawan ng kanilang mga kasamahan.
Bago sila magpatuloy ay nakiusap si Johan na tanggalin ang mga posas nila May dahil hindi umano makakagalaw ng maayos ang mga ito at magpapabagal lang ito sa kanila. Katapos nito ay nagpatuloy sila sa paglalakad at nang makarating sila sa isang silid ay nagulat sila nang makita ang mga kapsula na may mga nakasilid na mga kakaibang nilalang. Nakakita ang isa sa kanila ng isang pinto na may hagdan pababa at pinasok din nila ito. Hindi nila alam na may nagmamatsyag pala sa kanila na si John at may inactivate ito para tuluyan na silang mahulog. Nang makarating sila sa baba ay mabilis silang nagsitayuan para tingnan ang buong paligid na sobrang dilim din. Nakakita ang isa sa kanila ng torch na nakasabit sa pader at nang tinanggal niya ito ay inatake naman siya ng pana at buti na lang ay nasangga niya ito. Ilang sandali lang ay sinundan pa ito ng maraming bala ng pana at matapos mailigtas ni Johan si May ay naalala niya ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa light sensor. Galit na galit naman sa kanya si Kiba dahil nakaibabaw pa din siya kay May at habang nagrarambulan sila ay sinabihan niya ang iba na patayin ang mga ilaw dahil isa itong patibong na na-activate gamit ang light sensor. Katapos ay hinagisa ng isa sa kanila ng pampasabog ang pinanggalingan ng mga bala ng pana dahilan para masira din ang kamera na nakalagay dito. Galit na galit dito si John at kasama din pala nito si Yana. Nagpatuloy sila Johan sa paglalakad at nang makarating sila sa isa na namang silid ay nakita nila dito ang dalawang kapsula na may nakasilid na katawan ng babae na may ulo ng hayop. Nakita naman ni May ang isang painting na ayon kay Kiba na base sa larawan ay isa umano itong human sacrifice. Dagdag pa nito na siguradong may secret room dito at nang hinawakan niya ang painting ay dito na bumukas ang pinto na pinagsabitan nito. Dito na din nagising ang isang babae sa kapsula at inatake ang isa nilang kasamahan. Ilang sandali lang ay nagising na din ang isa pa nito na umatake din pero kaagad itong hinampas sa ulo. Parehas nilang napabagsak ang mga ito ngunit buhay pa din ang mga ito at kahit anong gawin nila dito ay hindi nila ito mailigpit. Habang nagtatago si Johan sa secret room ay may nahawakan siyang lipstick sa pader. Matapos niya itong amuyin ay nalaman niya kaagad na nandito din ang switch para maisara muli ang silid na nabuksan nila kanina. Mabilis silang pumasok dito at nang tuluyan na itong maisara ay bigla itong umandar. Isa pala itong elevator at nang makarating sila sa baba ay napunta naman sila sa isang makalumang operation room na may isang babae na nakahiga. Nautusan nila dito si Kiba para lapitan ito at alamin kung buhay pa ba ito. Ilang sandali lang ay nagising ito at bumangon na isa palang magandang babae. Nang mapagtanto ng babae na wala siyang damit ay dito na ito nataranta. Dahil parang pamilyar ang mukha nito ay nalaman nila na ito pala ang artista na si Lily kaya naisipan nilang magpa-autograph ngunit kaagad silang pinigilan ni May. Tinanong ito ni May kung bakit umano ito nandito at dito na ito umiyak. Napansin naman ni Johan ang sugat sa leeg nito kaya kaagad niyang sinabihan ang lahat na layuan ito. Isa din pala itong halimaw at dito na ito naglabas ng sandata nito. Pagka-atake nito kay May ay mabilis itong sinangga ni Kiba. Akala ni Johan ay hindi ito ang totoong Lily kaya pinagtawanan lang siya nito dahil ito pala talaga ang totoong Lily. At dahil hindi pa din sila makapaniwala dito ay dito na nagpa siya si Lily na sabihin sa kanila ang isang sekreto. Tungkol ito sa mga gustong mangyari ng mga taong mayayaman at ito ay maging isang immortal. Dagdag pa nito na wala pang 1% ng mga bilyonaryo ng bansa ang may alam tungkol sa sekretong ito. At hindi sana siya dapat kasama dito pero ginamit niya ang kanyang ganda at koneksyon. Kaya dito na din nalaman nila Johan na marami na pala ang mga taong kagaya na ni Lily. Sa inis ni Lily na ginising lang umano siya ng mga karaniwang tao lang ay balak na sana nitong umatake pero naunahan siya ng kapitan. Ngunit bumangon lang siya at naghilom lang din ang sugat na natamo niya. Dahil dito ay pinaulanan na siya ng bala hanggang sa bumagsak siya ulit. Pero hindi pa din ito umubra at inilabas lang ang mga bala na natanggap nito. Nang nilalapitan na nito sila Johan ay pinigilan naman ito ni Kiba para mabigyan ng oras sila Johan na makatakbo. Pero hindi pa man nakakatakbo sila Johan ay iniligpit na ni Lily si Kiba. Pagkatayo ni Lily ay bigla naman siyang pinaputukan ng kapitan dahilan para makatakbo na sila Johan at katapos ay hinagisan din ito ng pampasabog. Nang makahabol na sila Johan sa ibang kasama nila ay hinanap ng mga ito sa kanila ang kapitan. Ayon kay May na posibleng hindi na umano ito nakaligtas sa pagsabog at naisip ng isa dito na para umano may kasama ang kanilang kapitan sa kabilang buhay ay bigla nitong pinaputukan ang hita ni May. Dagdag pa nito na si May ang magsisilbing sakripisyo nila sakaling habulin sila ng halimaw. Balak ng mga ito na isama si Johan sa pagtakas ngunit tinanggihan ito ni Johan dahil hindi niya magawang iwan lang dito si May. Dahil dito ay nagpa siya ang mga ito na umalis na lang pero bago nila iwan sila Johan ay nag-iwan muna sila ng isang uri ng pampasabog. Galit na galit naman si John dahil sa iniwan ni Yana na marka sa switch.
Dahil dito ay nagulo na tuloy ang research institute na ipinagkatiwala sa kanya ng leader ng Corpse Clan. Hindi umano nila dapat hayaan na may mabuhay sa mga ito dahil siguradong manganganib ang kanyang buhay sakaling may makaalam tungkol sa pasilidad na ito. Alam ni John na kaya hindi nababahala si Yona ay dahil isa ito sa mga paborito ng kanilang pinuno at siya ang nasisisi sa mga nagagawang pagkakamali nito. Dahil hindi niya na ito matiis pa ay ikinulong niya na lang ito at nang hinawakan nito ang rehas ay kinuryente naman niya ito dahilan para mawalan ito ng malay. Habang sa kinaroroonan nila Johan naman ay kaagad na tinakpan ni Johan ang sugat ni May para mapahinto ang pagdurugo nito. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng mga yapak na parang papalapit sa kanila. Gusto ni May na siya na lang ang humarap dito para makaalis si Johan at gagamitin niya din umano ang pampasabog. Pero nagpa siya si Johan na siya ang haharap dito para hindi na ito makalapit pa kay May. Makalipas ang ilang sandali ay nagkasalubong na sila ni Lily. Pagkaatake nito sa kanya ay bigla niyang sinabi na pumapayag na umano siya na makuha ang kanyang katawan basta sa isang kondisyon dahilan para mapahinto ito sa pag-atake. Ito ay siguraduhin na makakalabas dito ang kasama niyang babae at dalhin din ito sa hospital. Natawa si Lily sa mga sinabi niya dahil akala nito ay ito ang kinakausap niya pero ito pala ay ang Blood Devil. Matapos makumpleto ang braso ng Blood Devil ay kaagad nitong inatake si Lily. Nang makumpleto na ang buo nitong katawan ay sunod-sunod na itong umatake. Namamangha naman si Johan na binubugbog lang nito si Lily gamit lang ang isang kamay nito. Nang hinawakan nito si Lily ay nagawa naman ni Lily na makaatake sa likod nito. Ngunit lumikha lang ito ng panibagong mga kamay at pinutol ang sandata ni Lily. Sinubukan ni Lily na tumakas pero napigilan siya kaagad at muli siyang nahawakan nito. Dahil dito ay tuluyan na nitong natalo si Lily at kaagad nitong nilapitan si Johan. Habang ang dalawang tauhan naman ni Leo na nang iwan kina Johan ay nagpa siya na magpahinga muna sa isang silid. Dahil sa sobrang pagkanerbiyos ay napapaalerto sila kahit sa isang daga lang. Sa inis ng isa ay pinaulanan nito ng bala ang daga ngunit hindi niya ito natamaan at pinagtawanan patuloy siya nito. Ilang sandali lang ay nagtawag ng backup ang daga at ginantihan siya ng mga ito. Habang pinagtatawanan siya ng kanyang kasama ay nakakita sila ng mga malalaking lamok sa taas kaya dali-dali nila itong pinaulanan ng bala. Tatakas na sana ang isa sa kanila ngunit naabutan pa din ito ng mga lamok. Pinili naman ni May na gumapang para puntahan ang kinaroroonan ni Johan at nang makita nito na buhay pa si Johan ay dito na ito nawala ng malay. Para madala na ito sa hospital ay pinaumpisahan na kaagad ni Johan sa Blood Devil ang kanilang pagsasanib. Ngunit nang sinimulan na ito ng Blood Devil ay dito na nito inamin na nagsinungaling lang pala ito na tutulungan si May dahil gagawin pala nitong dessert ang puso nito matapos ang pag-iisa nila. Pinulot naman ni John ang cellphone ni Yana dahil napansin niya na palagi itong nakatingin dito at gusto niyang makita ang nilalaman nito. At nang makita niya ang mga video ay nagulat siya dito. Nakikita din pala nito ang kasalukuyang pagsasanib nila Johan at nang di man na ito kaya hindi siya makapaniwala kung anong klaseng nilalang ba ito. Tuwang-tuwa naman ang Blood Devil na makakabalik na din siya at makukuha niya muli ang Sing-Sing. Pero biglang may umatake sa kanya at ito pala ay ang kapitan na siyang si Dan pala. Naalala ni Johan na ito yung lalaki na tumulong sa kanila ni Yana para sila makatakas. Naglaban sila Dan at ng Blood Devil at kahit sunod-sunod ang ginagawang pag-atake ng Blood Devil ay hindi pa din ito mapuruhan si Dan. Hanggang sa gumamit ito ng kamao nito at dito na din nagkaroon si Dan ng pagkakataon para makaatake dito. Pero wala lang din itong epekto sa Blood Devil at sinabihan nito si Dan na kukunin niya umano ang puso nito katulad ng ginawa niya kay Gan at dudurugin ang katawan nito katulad naman ng ginawa nito kay Ikaw. Dahil sa mga pangalan na nabanggit nito ay napaisip kaagad si Johan na ito siguro si Dixon. Kaya tinanong niya ito kaagad at dito lang din niya nalaman na magiging sakripisyo pala sa muling pagbabalik nito ang sinumang may suot ng Sing-Sing. Para naman kay Dan ay isa lang umano itong halimaw na kumakain ng puso ng mga tao at nabibilang din si Dixon sa Corpse Clan. At dahil may matinding galit si Dan sa Corpse Clan ay kailangan niya din itong iligpit. Pagsugod niya dito ay binato muna ito ni Johan pero naikulong lang siya nito. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Dan na maputol ang braso nito at nang gaganti na sana ito ay pinutol din niya ang isa pa nito. Ngunit natawa lang ito at kaagad din na nag-regenerate ang mga braso nito. Katapos ay ito naman ang umatake kay Dan na madali lang din napigilan ni Dan pero sumugod ito at nagpatuloy ang palitan nila ng kanilang mga atake. Habang pinapanood sila ni Johan ay namamangha ito kay Dan dahil kaya nitong makipagsabayan sa Blood Devil. Nang magkamalay si Yana ay bumungad kaagad sa kanya ang ulo ng kambing. Balak pala siyang pag-eksperimentuhan ni John at palitan ang kanyang ulo katulad ng ginawa nito sa dalawang babae sa kapsula.
Binalaan niya si John gamit ang pangalan ng pinuno ng Corpse Clan pero hindi dito nagpapatinag si John dahil alam nito na hindi magugustuhan ng kanilang pinuno ang ginawa niya para magulo ang pasilidad at ang tungkol din sa Blood Devil. Nang lalapitan na siya ni John ay kaagad niyang sinipa ang itlog nito dahilan para mapaatras ito at mahulog ang mga eksperimento nito. Nabuhay dito ang putol na kamay na may isang mata at sinubukan itong hulihin ni John pero tumalon lang ito. Katapos ay pinakialaman nito ang computer ni John at habang inaayos ito ni John ay na-activate naman ang iba't ibang mga patibong sa loob ng silid. Sa inis dito ni John ay aksidente nitong napindot ang button para ma-activate ang self-destruct sequence ng laboratorio. Dahil dito ay dali-dali na kinuha ni John ang mga mahahalagang dokumento nito at dito na din ito sinabi kay Yana kung ano na ang nangyayari sa laboratorio. Nang makita nito si May ay naisip din ito na isama ito sa pag-alis para iregalo sa kanilang pinuno. Ilang sandali lang ay nagsimula ng pumasok ang tubig sa loob ng silid. At habang patuloy ang labanan nila Dan at ng Blood Devil ay kinuha na din ni John si May na kaagad ding napansin ni Johan. Dahil sa sigaw ni Johan ay sandaling nawalan sa focus si Dan dahilan para mapuruhan ito ng Blood Devil at bumagsak. Nang ililigpit na ito ng Blood Devil ay dito na nagamit ni Johan ang kapangyarihan ng Sing-Sing para pigilan ang Blood Devil. Sinubukan naman ng Blood Devil na tuluyan ng makuha ang katawan ni Johan ngunit hindi ito hinayaan na mangyari ni Johan at nagawa niya na makawala dito. Dito na unti-unting naluso ang Blood Devil at nagtataka bakit nangyayari ito sa kanya. Katapos ay bumalik na din sa normal ang mata at kamay ni Johan. Hindi makapaniwala si Johan kung paano niya nagawang maging katulad din ng Blood Devil ang kanyang kamay. May naisip naman si Dan na kilala niya na posibleng may alam tungkol dito pero kailangan umano muna nilang makalabas dito. Nang sinubukan ni Johan na buksan ang pinto kung saan nahulog si May ay nahulog naman sa kanya si Yana. Kaagad itong inatake ni Dan na mabilis namang nakailag. At dahil sigurado na si Dan na miyembro din ito ng Corpse Clan ay gusto niya din itong iligpit kaya inatake niya ito muli. Hanggang sa biglang pumagitna sa kanila si Johan para pigilan si Dan. Ito ay dahil alam ni Johan na balak lang ding tumakas ni Yana dito at patunay nito ang mga marka sa mga kamay at paa nito. Kaya naisip din nila na dahil siguro iginapos ito ay dahil sa marka na iniwan nito sa pader. Nang mapansin nila ang tubig sa sahig ay dito na ipinaalam sa kanila ni Yana ang tungkol sa self-destruct sequence at kailangan na umano nilang lumikas dito. Nababahala naman si Johan kay May pero ayon kay Yana ay siguradong nasa ligtas na lugar na ito kaysa sa kanila. Biglang napahinto si Johan matapos itong may makita sa kanilang unahan at ito pala ay ang iniwan na pampasabog ng mga tauhan ni Dan. Habang namamroblema sila paano ito sosolusyonan ay hindi nila alam na may halimaw na pala na nagising dito. Balak sana ni Dan na pasabugin na lang ito ngunit ayon naman kay Yana na siguradong magiging dahilan ito para tuluyan na silang makulong dito. Dahil dito ay nagboluntaryo si Yana para ayusin ito at nagpasya naman si Dan na umihi muna. Balak sana nitong isama si Johan pero gusto naman ni Yana na maiwan lang ito para umano samahan siya. Pagkaalis ni Dan ay dito na naghubad si Yana at gagawin niya pala na tagahawak ng kanyang mga damit si Johan. Ilang sandali lang ay inumpisahan na nito na asikasuhin ang pampasabog. Pinasabog niya din ito pero hindi ito nakaapekto sa paligid dahil sa ginawa niya. Pagkabangon ni Johan ay nakita niya din kaagad si Yana na may mga nagliliwanag na mga pattern sa katawan nito. Nang makapagbihis na si Yana ay binalaan niya si Johan na huwag ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa mga pattern na nakita nito sa kanyang katawan. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Dan na nagmamadali dahil akala nito ay sinasaktan na ni Yana si Johan. Dahil sa pagdami na ng tubig ay kaagad din silang nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang minuto ay nakita nila ang katawan ng mga tauhan ni Dan. Dahil sa hitsura ng mga ito ay may hinala si Yana na dahil ito sa mga lamok na nasa itaas lang din pala nila at natutulog. Pero dahil sa ingay mula sa nalaglag na kapsula ay nagising ang mga ito kaya kaagad na binuksan ni Yana ang isang sekretong daanan at mabilis silang pumasok dito. Nagpasya naman si Dan na magpaiwan muna para harapin ang mga lamok at sinabihan siya ni Yana na mag-iiwan na lang umano ito ng mga marka sa kanilang dadaanan. Nang papalapit na kay Dan ang mga lamok ay kinuha nito ang kahoy sa tabi niya para gawing panangga sa mga ito. Katapos ay umalis din siya dito bago pa siya maabutan ng pagtaas ng tubig. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay nagawa niya nang maabutan sila Johan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay nakarating sila sa parte ng pasilidad kung saan naiipon ang maraming tubig. Dahil sa pagkasira ng daanan dito ay napilitan silang languyin ito para sila makatawid ngunit hindi nila alam na may halimaw pala dito. Kaya nang malapit na sana si Johan sa kabilang bahagi ay bigla siyang hinila ng halimaw. Kaagad namang kumilo si Yana para atikihin ang halimaw dahilan para makawala dito si Johan.
Matagumpay silang lahat na nakaahon ngunit umatake ulit ang halimaw kay Johan at buti na lang ay nasangga ito kaagad ni Dan at gayon din si Yana. Katapos ay mabilis silang tumakbo papunta na sa pinto ngunit tanging si Yana lang ang matagumpay na nakaabot dito. Pagka-atake ng halimaw kay Johan ay inatake din ito kaagad ni Dan kaya napabitaw ito. Pero ilang sandali lang ay nakaramdam sila ng pagyanig at dito na nila nakita ang katawan ng halimaw. Hinagisan ito ng pampasabog ni Dan pero hindi ito umubra at inatake sila muli. Bagamat naiwasan ni Dan lahat ng atake ng halimaw ay naging sanhi naman ito para masira ang pader at lumabas dito ang gas na nagdahilan sa kanilang panghihina. Dahil dito ay parehas silang nadakip ng halimaw at nang kakainin na sila nito ay dumating dito si Yana para bugahan ito ng apoy dahilan para mabitawan ng halimaw sila Johan. Kaagad silang nagpatuloy sa paglangoy para na makalabas dito ngunit nagawa pa ng halimaw na maila si Johan at dito na siya nawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa silid na siya ng isang hotel na pamilyar sa kanya. Katapos ay nakita niya sa balita ang kanyang sarili na isa na ding suspect sa nangyari kina May at Kiba. Dito lang din niya nalaman na anak pala si May ng isang mayor. Pagkabangon niya ay nakita niya ang sulat mula kay Dan at ayon dito na kung gusto niya umano malaman ang iba pang impormasyon tungkol sa Singsing ay magkita sila sa lugar na itinuro nito sa mapa matapos ang 10 araw. Kaagad din niyang pinuntahan ang kanyang ina sa hospital dahil alam niyang nakarating na din dito ang balita tungkol sa kanya. Nang magkaharap na sila ay nabahala ito sa kanya dahil sa mga pulis na nasa labas. Nilinaw niya kaagad sa kanyang ina na wala siyang krimen na ginawa at papatunayan niya na inosente siya. Nang marinig nila ang boses ng mga pulis na paparating ay sinabi niya na din sa kanyang ina na hahanapin din niya ang kanyang ama. Pagkapasok ng mga pulis ay mabilis siyang tumalon sa bintana. Pinuntahan naman ni John ang pinuno ng Corpse Clan at ito pala ay si Luke. Ipinakita niya ang kanyang mga bagong eksperimento pero hindi na interesado pa dito si Luke. Kaya ipinakita niya na lang ang kanyang regalo at pagkatanggal niya ng takip ay nagulat si Luke na si May pala ito. Kaagad siyang pinagalitan ni Luke dahil anak umano ito ng mayor na isa sa pinakamayaman at makapangyarihang tao sa bansa at baka magdulot patuloy ito ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng Corpse Clan. Mabilis na nagpaliwanag si John dahil alam na umano ni May ang tungkol sa kanilang laboratorio. Katapos ay isinisi din niya si Yana dahil ito umano ang nagpasunod sa mga ito dahilan para may makatuklas tuloy sa pasilidad at ipinakita din niya ang video sa cellphone nito. Natuwa naman sa kanya si Luke at bilang pabuya sa ginawa niya ay binigyan siya ng corpse pellets. Katapos ay nilapitan ni Luke si May at nagulat naman si John nang marinig ang boses ni Yana. Nasa pool lang pala ito at kanina pa na naliligo dito. Sa galit ni John dito dahil sa nangyari sa kanyang laboratorio ay sinugod niya ito ngunit madali lang itong napigilan ni Yana. Ibinalik ni Luke kay Yana ang cellphone nito para asikasuhin na din ang nasa video. Nagtaka si John sa ginawa ni Luke at dito na siya nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Dito lang niya nalaman na isa palang corpse dissolution pellet ang ibinigay nito sa kanya. Dahil dito ay nagpasya na siya na ilabas ang halimaw na anyo niya at naglaban silang dalawa ni Yana. Habang patuloy lang sa pag-atake si John ay nagkaroon ng pagkakataon si Yana na ma-counter ito. Pero hindi ito ininda ni John na naglabas lang ng sandata nito at kaagad na inatake si Yana. Nagawa itong mailaga ni Yana dahilan para dumiretso si John papunta kay Luke. Sa galit din ni John dito ay gusto din niya itong atikihin pero nang tinanggal ni Luke ang eye patch nito ay nagsilabasan mula sa kanyang mata ang mga galamay na mabilis ginapos si John. Ito pala ang kapangyarihan ni Luke na tinatawag na Black Demon at sa sobrang lakas nito ay wala nang bakas na natira mula sa katawan ni John. Nang pinalakpakan siya ni Yana ay ginapos din niya ito dahil alam niyang ginamit lang siya nito para iligpit si John. Pero gayon pa man ay wala siyang pakialam dito pati na din kay Johan o sa Singsing basta mahanap lang ni Yana ang cultivation place para makuha niya na ang pangarap niyang miraculous power. Kinagabihan habang pinagtataguan pa din ni Johan ang mga pulis ay hinintuan siya ng isang sasakyan at isinilid siya dito. Ito pala ay pagmamayari ni Leo kaya binugbog niya ito dahil ito ang dahilan sa mga nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Dahil dito ay pinahawakan siya sa mga tauhan nito at balak pala nito na kunin sa kanya ang singsing sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang daliri. Para hindi ito ituloy ni Leo ay binanggit niya ang sinabi sa kanya ni Dan na isang paraan para matanggal sa kanya ang singsing at ito ay kung pupunta umano siya sa Tiangzhou Palace. Naniwala naman sa kanya si Leo at pinakawalan din siya kaagad. Dahil wala siyang damit ay kinuha niya na lang ang damit ng mannequin na nakadisplay sa isang mall. Para makatipid siya papunta sa Tiangzhou Palace ay sumabay na lang siya sa mga matatanda dahil sa special offer. Tiningnan niya muli ang mapa na ibinigay ni Dan at dahil hindi niya ito masyadong maintindihan ay nahirapan siya sa paghahanap dito. Dahil sa sobrang pagkagutom ay labis na siyang nanghina hanggang sa mahulog siya.
Bigla siyang nakarinig ng sigaw ng babae kaya kaagad siyang nagtago. Hinahabol pala ito ng mga kalalakihan at nang tiningnan niya ang babae ay nakilala niya ito na si Tato. Nagtaka siya bakit nandito din ito kaya sinundan niya ang mga ito. Nang makarating sila Tato sa bangin ay gusto pala ng mga kalalakihan na kunin dito ang suot-suot na pendant nito dahil pagmamayari umano ito ng kanilang nayon. Pero ayon naman kay Tato ay suot-suot niya na ito simula pa lang nung bata pa siya. Dahil sa pattern sa pendant ay sigurado naman ang mga kalalakihan na galing ito ng Mount Wuyi kaya dito na sinabi ni Tato na binigay ito sa kanya ng isang lalaki at balak niya ngayon na hanapin ito dito. Biglang nagpaputok ang isang lalaki para balaan siya pero nagmatigas pa din siya. Nang siya na ang pinupunterya nito ay dito na nagpakita si Johan para pigilan ito. Sinubukan naman ng isang lalaki na agawin kay Tato ang pendant dahilan para mawalan ito ng balanse at mahulog sa bangin. Dahil dito ay itinulak na lang ni Johan ang mga kaharap nito at mabilis na tumalon para iligtas si Tato. Sa kagustuhan niyang mabuhay ay napalabas niya ang kapangyarihan ng singsing kaya nakakapit siya. Nang makita ni Tato ang kanyang kamay at mata ay nawalan ito ng malay dahil sa pagkagulat. Kinagabihan ng magkamalay na si Tato ay nagdahilan na lang si Johan na isa lang magic tricks ang kanyang ginawa. Pero may mga nabasa na pala si Tato tungkol sa mga immortal ng Mount Wuyi at ito din ang iniisip nito sa ipinakita kanina ni Johan kaya gusto sana nitong maging disipulo ni Johan at matutunan ang teknik na ito. Dahil sa kakulitan ni Tato ay sinabi na lang ni Johan na susubukan niya ito pero sa ngayon ay kailangan muna nilang makaalis dito. Sinubukan niya ulit ang kanyang kapangyarihan ngunit hindi niya na ito may palabas. Nagulat naman si Tato nang makita ang mga nakabitin na mga kabaong. Ito pala ay ang tinatawag na hanging coffin burial na isinasagawa dati sa pag-aakala na magiging immortal ang mga ito kung ilalagay sa bangin ang kanilang katawan katapos nilang masawi. Pero hindi naman naniniwala dito si Johan dahil sigurado umano na mga buto na ang mga nasa loob nito. Biglang nakaramdam ng antok si Tato at nagpa siya ito na matulog muna. Dito na din muling inalahan ni Johan ang araw nang umalis ang kanyang ama at hindi na bumalik pa. Sinisisi niya ito dahil kung bumalik lang sana ito ay hindi magkakaganito ang kanilang buhay at ang kalagayan din ng kanyang ina. Sa galit niya ay inihiyan niya na lang ang kabaong na malapit sa kanya. Nang matapos siya at pagkatalikod niya ay may narinig siya na kumakatok. Ito pala ay galing sa inihiyan niyang kabaong at ilang sandali lang ay bumukas ito. Lumabas dito ang isang kamay dahilan para magulat siya. Pagkasilip niya muli ay biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang nilalang na inakala niyang isang multo. Dahil dito ay nagising din si Tato at kaagad na napayakap kay Johan sa sobrang takot. Nagulat naman si Johan na kilala siya ng nilalang na ito na ayon dito ay matagal na umano siyang hinihintay nito at gusto din siyang pasamahin nito. Dahil sa takot niya sa pag-aakalang masasawi na din siya ay pinagtawanan siya nito at dito na ito nagpakita ng larawan niya. Kaya naisip din niya kaagad si Dan at ayon sa nilalang na ito ay isa umano si Dan sa kanyang disipulo. Nagpakilala itong si Max Uzi at nandito siya sa utos ni Genjun ng Taengzhou Palace para salubungin si Johan. Nang malaman ni Tato na kasalukuyang nasa cultivation sa pagiging immortal si Max Uzi ay nakiusap ito kung pwede umano siyang maging disipulo din nito ngunit hindi pala ito tumatanggap ng babae. Pero kung papayag umano siya na maging asawa nito ay baka sakali umanong pag-isipan nito. Kaagad naman siyang pumayag dito kaya isinama din siya papunta ng Taengzhou Palace. Hinawakan sila nito at nai-imagine tuloy ni Johan na para na silang isang pamilya. Katapos ay pinapikit silang dalawa at wag umano silang didilat kahit anong mangyari. Sabay-sabay silang tumalon at pagkalapag ni Johan ay napadilat ito kahit wala pang sinasabi si Max Uzi. Nasa loob na siya ng isang kuweba ngunit hindi niya kasama dito sila Tato at Max Uzi. Nakita niya dito ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng sinaunang damit. Dahil parang pamilyar ito sa kanya ay dito niya na naalala ang painting sa laboratorio. Ilang sandali lang ay kinain na ng mga ito ang matanda sa gitna. Dahil gusto niyang mapakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito ay sinubukan niyang lumapit dito. Ngunit lumingon sa kanya ang dalawa sa mga ito pero inisip niya na matagal na ang pangyayaring ito kaya lumingon siya sa kanyang likuran baka sakaling may nakitang ibang tao ang mga ito. Ngunit wala siyang makita na ibang tao at pagkalingon niya muli ay nasa harapan niya na ang isa at inaamoy siya. Kaagad niya itong sinuntok ngunit tumagos lang siya sa taong ito. Dito na siya nahilo at nagising siya na kasama niya na sila Tato at Max Uzi. Kaya pala siya nawalan ng malay ay idinilat niya ang kanyang mga mata na wala pang hudyat mula kay Max Uzi pero buti na lang ay nagawa pa niyang magising. Pagkatayo niya ay naging pamilyar kaagad sa kanya ang paligid dahil ito din ang napanaginipan niya.
Nakita naman ni Tato ang bato na may nakaukit na dito umano naging immortal si Pangzu at naalala ni Johan na sa eksaktong lokasyon din na ito kinain ang matanda kaya naisip niya na baka si Pangzu ang matanda na iyon. Ngunit nalaman nila na si Max Uzi lang din pala ang umukit dito. Pero nakumpirma ni Johan na si Pangzu nga ang matandang iyon at ang mga suway na mga descendants nito ang nagtatag ng Corpse Clan. Dito na nagpakita sa kanila si Dan at napansin nito kaagad si Tato. Ipinakilala naman ito ni Johan na mapapangasawa umano ni Max Uzi. Ngunit pinagtawanan lang sila ni Dan dahil bawal palang mag-asawa ang isang kagaya ni Max Uzi. Dahil dito ay ginamit muli ni Max Uzi ang kanyang trick na hindi na lang umano niya ipagpapatuloy ang kanyang cultivation para lang mapangasawa si Tato ngunit binuking naman kaagad ito ni Dan. Kaya hinalikan na lang siya ni Tato bilang pasasalamat na isinama niya ito dito. Sa sobrang saya niya ay ipaghahanda umano sila nito. Akala ni Johan ay mga pagkain ang ihahanda nito ngunit isa lang pala itong hot spring. Ayon kay Dan ay kailangan din umano muna nilang maligo bago sila pumunta ng Tiangsu Palace. Katapos nilang maligo at habang nagpapahinga ay napaisip si Johan sa pagiging kakaiba ng lugar na ito. Hindi niya masabi kung masama ba o mabuti sila Max Uzi at may hinala din siya na posibleng hindi din nagkataon lang ang unang pagkikita nila ni Dan. Dahil dito ay hindi siya sigurado kung magiging ligtas ba siya sa lugar na ito at para makasiguro ay gusto niyang manggalugad muna dito para makakuha siya ng impormasyon. Pero dahil wala pa siyang kinakain ay nanghihina na din siya sa pagkagutom. Napansin naman niya ang liwanag sa unahan kaya nilapitan niya ito. Isa pala itong lagusan palabas ng kuweba at dito niya na nakita ang Tiangsu Palace. Katapos ay nakita din niya dito ang iba pang kagaya ni Max Uzi na nagsasanay kasama ang mga disipulo ng mga ito. Dahil dito ay nasilayan niya kung gaano kalakas ang mga nilalang na ito. Katapos nitong matalo ang mga disipulo nito ay kinuha nito ang isang larawan na siyang dati niyang hitsura bago pa siya magsimula sa kanyang cultivation sa pagiging immortal. Kaagad siyang pinatahimik ng kanyang kasama dahil baka may ibang makarinig sa sekreto nilang ito. Nababahala ito na baka hindi na nila maibalik pa ang human form nila pero kampante naman ang isa dahil naibalik umano ng kanilang 5 masters ang kanilang human form. Pero hindi nila alam paano ito nagawa ng 5 masters maliban sa narinig nilang sabi-sabi na nagsimula umano ito nung may grupo ng archaeologists na nakapasok ng Tiangsu Palace 5 taon na ang nakakaraan. Dahil sa narinig ni Johan ay naalala niya tuloy ang kanyang ama. Biglang dumating dito ang isa sa 5 masters na si Chun at nang aalis na sana dito si Johan ay pinigilan naman siya ng isa ding master na si Linden. Nandito din ang iba sa kanila at nang mapansin ni Chun ang singsing na suot ni Johan ay nagulat ito at kaagad na tinanong si Johan kung bakit niya umano suot-suot ang matagal nang nawawalang singsing ng Tiangsu Palace. Nang makawala si Johan ay kaagad siyang pinadakip ni Chun at buti na lang ay dumating dito si Max Uzi. Sinabi nito sa mga masters na bisita umano si Johan ni Genjun at dahil hinahanap na ito ni Genjun ay kaagad nila itong pinuntahan. Pagkapasok nila sa loob ay may mga nakahanda na ding mga pagkain dito dahilan para matakam si Johan. Kahit hindi pa man sila nagsisimulang kumain ay tumikim na siya dito. Kaya pagkadating ni Genjun ay nagulat na lang ito na nagsisimula ng lumamon si Johan. Sinubukan siyang pigilan ni Dan at dito na din lumapit sa kanya si Linden na biglang inatake ang kanyang mesa. Katapos ay inatake nito si Johan at kahit pinipigilan ito ni Dan ay hindi ito nagpapigil. Dahil walang reaksyon dito si Genjun ay dito na ito gumamit ng kapangyarihan nito. Ngunit sinanggalang ito ni Johan dahil napalabas din pala nito ang kanyang kapangyarihan. Matapos niya itong ibalik ay umatake muli ng sunod-sunod si Linden. Naglaban silang dalawa hanggang sa magawa ni Johan na mahawakan si Linden at mapabagsak. Dito na din sila inawat ni Genjun at nang mapabagsak ni Genjun si Johan ay kaagad itong pinalibutan nila Chun. Dahil sa pula niyang buhok ay may naalala naman si Chun na isang tao. Pagkabalik ni Genjun sa upuan nito ay lumikha din ito ng mga upuan at pinaupo sa gitna si Johan. Tinanong nito si Johan kung bakit umano suot-suot nito ang singsing na pagmamayari ng Tiangsu Palace. Sinagot ito ni Johan na isa lang umanong aksidente kung bakit niya naisuot ito at kaya nandito siya ay para humingi ng tulong kung paano ito matanggal. Dito na din sinabi ni Genjun na may 3 ng tao ang bigla na lang sumabog matapos suotin ang singsing na ito. Lahat ng ito ay nasawi kaagad kaya wala ni isa sa kanila ang nagawang makatanggal ng singsing. Kahit din umano siya ay hindi din alam paano ito tatanggalin at ibig sabihin lang din ito ay siya palang ang kauna-unahang nakagamit ng kapangyarihan ng singsing na ito. Dagdag pa nito na sa ipinakita niyang kapangyarihan ay nalampasan niya na din umano ang sinuman na nandito sa Tiangsu Palace. Sa ngayon ay kailangan muna niyang manatili sa palasyo at bukas ay mayroong importanteng iaanunsyo si Genjun.
Nag-usap-usap naman ang apat na masters tungkol sa sinabi ni Genjun na importanteng iaanunsyo nito. Alam nila na gusto ni Genjun na maging immortal sa kalangitan pero hindi pa ito nakakapili ng magmamana ng kanyang pwesto. Dahil dito ay may kutob si Chun na tungkol dito ang iaanunsyo ni Genjun at posibleng si Johan ang napili nito na magmana ng pwesto nito. Dahil araw-araw umiinom ng elixir si Genjun ay naatasan ni Chun ang isa nilang kasamahan na magdala ng elixir dito. Pero ibang elixir pala ito dahil ito ang paraan nila para matupad na umano ang gusto ni Genjun na maging immortal sa kalangitan. Hindi naman nila alam na nasa labas na din pala sila Yana at Locke dahil matagumpay na ding nahanap ni Yana ang Tayangzhou Palace kung saan matatagpuan din umano ang hinahanap nilang cultivation place. Nang papasok na si Genjun sa silid nito ay sakto ding ibinigay sa kanya ang elixir. Kaagad niya itong ininom at pagkapasok niya sa kanyang silid ay naramdaman niya kaagad na may ibang tao ang pumasok dito. Mabilis niyang natunton ang pinagtataguan nito at nang dadakpin niya na sana ito ay dito na siya pinaputukan nito. Narinig nila Johan at Dan ang tunog ng putok at pagkalabas nila ng bahay ay nalaman na lang nila na patay na si Genjun. Pinuntahan nila kaagad ang silid ni Genjun at dito na nila nalaman na isang babae ang salarin. Sinugod ito ni Dan at nagulat siya kung sino ito at pagkapasok ni Johan ay nagulat din ito dahil si Tatu pala ito. Matapos iligpit nila Chun ang mga miyembro ng Corpse Clan na nangahas na pumasok ng Tayangzhou Palace ay nakarating na din sa kanila ang balita sa pagkamatay ni Genjun. Nang malaman nila na si Tatu ang salarin ay nagkaroon na sila ng dahilan para maghiganti. Pagkaalis nila ay dumating naman dito sila Locke at tinanong ang naiwang disipulo sa kinaroroonan ng cultivation place. Ngunit hindi nito sinagot si Locke kaya kaagad itong niligpit ni Locke. Dahil narinig din nila ang pagkasawi ni Genjun ay kampante si Locke na wala nang sino man ang makakapigil sa kanila dito. Nalaman nila Johan na isa din palang disipulo ng Tayangzhou Palace ang ama ni Tatu na si Ayazi. Gusto ni Tatu na maghiganti kay Genjun dahil ang pagkakaalam niya ay ito ang nagligpit sa kanyang ama. At dahil ito sa alam umano ng kanyang ama ang pagkakapaslang ng mga archaeologist 5 taon na ang nakakaraan. Base ito sa mga sulat na ipinapadala sa kanila ng kanyang ama at nagpasya na umano ito na umalis ng Tayangzhou Palace pero simula noon ay wala na silang narinig pa tungkol sa kanyang ama. Ipinakita dito ang pangyayari 5 taon na ang nakakaraan ng atikihin ng mga miyembro ng Corpse Clan ng grupo ng mga archaeologist kung saan kasama din dito ang ama ni Johan na si Jin. Nang ililigpit na sila ng mga taga-Corpse Clan ay dumating dito sila Genjun para iligtas sila at dito na din nawala ng malay si Jin. Nang magkamalay na ito ay nakilala nito si Ayazi at sila Genjun na hindi pa naibabalik ang human form nila. Dito na din niya nalaman na nasa Tayangzhou Palace na sila. Nang gumaling na silang lahat ay ipinatawag sila para humarap kina Genjun. Ngunit ilang sandali lang ay biglang bumagsak ang isa nilang kasamahan dahil sa pagkahilo. Pagkabalik nila ng kanilang silid ay dito lang nila nalaman kung gaano kataas ang radiation level sa palasyo. Dahil dito ay naisipan ni Jin na kausapin si Ayazi tungkol dito. Isa palang magaling na craftsman si Ayazi at ipinapadala lang umano nito sa kanyang anak ang kanyang mga nililikha kaya dito na dinalaman ni Jin na may asawa at anak pala ito. Gusto din sana ni Jin na magpagawa dito para din kay Johan ngunit dumating naman dito si Chun at pinagalitan si Ayazi. Dagdag pa nito na sa ginagawa ni Ayazi ay hindi umano siya makakapasok ng cultivation place. Dito na nalaman ni Jin na tanging si Ayazi na lang pala ang hindi nakakapasok sa cultivation place. Kaya isang araw ay pinasok nila ito kasama si Ayazi para mag-imbestiga sa misteryo dito at nalaman nila kung gaano kataas ang level ng radiation sa loob ng silid na ito. Ngunit naabutan naman sila dito nila Genjun at sinubukan ni Jin na magpaliwanag sa kanila. Binase nito sa siyensya ang mga dahilan bakit nag-iba ang hitsura ni Genjun at kung bakit din nagkaroon sila ng kapangyarihan. Pero hindi dito naniniwala si Genjun at ginapos silang lahat. May naisip naman na paraan si Chun para makabalik na umano sila sa human form nila. Napagpasyahan nila na ibaon sa lupa sa isang mainit na kuweba sila Jin. Pasekreto naman silang pinapainom ni Ayazi ng tubig pero sa paglipas ng ilang araw ay unti-unti na din silang nanghina. Sumapit na din ang araw na nakumpleto na ang sinasabing paraan ni Chun para makabalik na sila sa human form nila. Sabay-sabay nila itong nilunok pero ang kay Max Uzi ay itinago lang niya dahilan para siya lang sa kanilang 6 ang hindi nakabalik sa human form nito. Gayunpaman ay alam ni Genjun na labag ito sa batas nila at hindi na nila ito dapat gawin muli. Napansin naman ni Chun na may sumisilip sa labas kaya dali-dali niya itong hinabol na si Ayazi pala at hindi siya nagdalawang isip na iligpit ito. Dumating sa silid ni Genjun si Max Uzi at ipinakita nito ang elixir na nilikha mula sa mga tao. Katapos ay napansin niya si Johan na kahawig ni Jin at dito na nila nalaman na anak ito ni Jin.
Sa galit ni Johan sa ginawa nila sa kanyang ama ay nagpasya ito na maghiganti. Pinasabog nito ang silid ni Genjun at mabilis naman na iniligtas ni Dan sila Tato at Max Uzi. Ilang sandali lang ay may biglang umatake kay Johan at ito pala ay sila Chun. Pagkabangon ni Johan ay ginantihan nito si Chun ngunit mabilis itong nakailag dahilan para ang isa nitong kasamahan ang mapuruhan. Pagkasugod ni Johan kay Chun ay gumamit si Chun ng kapangyarihan nito na madali lang nasangga ni Johan. Nang maiwasan nila ang atake ni Johan ay inatake ito muli ni Chun at dito na din kumilos sila Linden para pagtulungan si Johan. Pero kahit pinagsama-sama na nila ang kanilang kapangyarihan ay hindi pa din ito umubra kay Johan. Muling umatake si Johan kaya pinabangon na ni Chun ang isa nilang kasamahan na nagkukunwari lang palang patay. Katapos ay dito na nila ginapos si Johan ngunit sa sobrang lakas na ni Johan ay naputol lang nito ang kanilang mga kadena. Mabilis namang nakagamit si Chun ng isa nitong teknik at hindi na ito naiwasan pa ni Johan. Dahil dito ay napabagsak nito si Johan ngunit ilang sandali lang ay muli na naman itong bumangon. Hindi sila makapaniwala dito at nang aatakihin na nito si Chun ay bigla itong bumagsak at nawalan ng malay. Ililigpit na sana ito ni Linden pero kaagad siyang pinigilan ni Dan. Naglaban silang dalawa at dahil limitado lang ang kakayahan ni Dan ay madali lang siyang napabagsak ni Linden. Pagka-atake ni Linden gamit ang sandata ni Dan ay nagawa pa itong mapigilan ni Max Uzi. Nakiusap ito na patawarin si Dan dahil nakainom lang umano ito. Walang balak si Chun na patawarin si Dan pero kung luluhod umano ito ng 3 beses ay baka maawa pa umano siya. Ngunit wala ding balak si Dan na sundin ito kaya inatake siya nito bigla at mabilis naman itong sinangga ni Max Uzi dahilan para ikasawi niya ito. Nang makarating na sila Locke at Yona sa tapat ng Tayangzo Palace ay tinawag ni Locke ang kanyang mga alagad at pinalusob sa loob ng palasyo. Kaya habang pinag-uusapan ng dalawang disipulo ang pagkasawi ni Genjun at Max Uzi ay inatake sila ng mga alagad ni Locke. Dinala naman nila Chun sila Johan sa cultivation place para mabawi ang Singsing. Nang puputulan na sana nila ang daliri nito ay nag-react kaagad ang Singsing dahilan para hindi nila ito makuha at nagpasya na lang si Chun na isilid ito sa mismong loob ng cultivation place. Katapos ay tinipon nila ang kanilang mga disipulo para ipaalam sa mga ito na si Chun na ang bagong magiging pinuno nila. Ipinaalam naman ni Chun sa mga ito ang plano niyang lumikha ng marami pang pills of immortality mula sa mga tao para maibalik na ang human form ng iba at mas mapalakas pa silang lahat para na din matapatan nila ang papalakas na hukbo ng Corpse Clan. Ilang sandali lang ay dumating dito ang isa nilang disipulo para ipaalam sa kanila ang pag-atake ng Corpse Clan. Mabilis namang nakarating sila Locke at Yona sa cultivation place at habang isinasara na ng mga disipulo ang mismong cultivation place ay bigla silang inatake ni Locke. Katapos ay pumasok din kaagad dito sila Locke at Yona. Habang si Johan naman ay isa-isang inala ang mga taong nakasama niya sa nagdaang mga araw at pati na din ang kanyang mga magulang. Balak niya na sanang sumuko at pumikit na lang ngunit bigla niyang narinig ang boses ng Blood Devil. Nang maalala niya ang kalagayan nila Dan at Tato ay dito na siya muling nabuhayan ng loob. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Devil Ring Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina